tugon ng panalangin ng ating Panginoong Diyos. Amen po ba? Pero para sa aking puso po, sa huwag po nating kalilimutan. Yung mahalagang panalangin, isa sa mga mahalagang panalangin po natin, ay yung isang tao na inilagay ng Diyos sa ating puso, sa ating buhay, para siya man din ay makakilala at tanggapin din ang ating Panginoong Hesus sa kanyang buhay at makaranas din po ito ng pagbabago. Meron na po ba dito na tinugon ng Diyos yung panalangin po natin, isang tao na ilagay sa puso ng ating Diyos? Amen. Glory to God. At tunay po na ang Diyos ay tumutugon. At alam po, lahat po tayo dito ay gano'n din po, marami sa atin na nangyayari gano'n. May isa po na nagbahagi sa atin at tayo po ay nakakilala. At kung darating man na hanggang ngayon po hindi pa natutugunan ng Diyos ang ating panalangin sa tao ngayon, huwag po tayo hihinto. Huwag po tayo hihinto na idulog siya sa Diyos ang taong yun. Ang gawin lang po natin, patuloy po tayo magtiwala sa Diyos. Sa kanyang tamang panahon, ipagkakalob po niya. Amen? Amen. So sa gabi ito po ating tatalakayin on our 8th day of our 21 days of prayer and fasting. Ang pag-usapan po natin, sharing your testimony. Kung meron po tayong dalang Biblia, samahan niyo po ako sa pagbabasa. Buksan po natin ang ating Biblia sa Revelation chapter 12 verse 11. Sabi po dito, verse 11, they triumphed over him by the blood of the Lamb and by the word of their testimony. They did not love their lives so much as to shrink from death. Basahin po natin siya sa Tagalog, pahayag. Kabanata 12, talata 11. Sabi po dito, at siya'y kanilang dinaig dahil sa dugo ng kordero at dahil sa salita ng kanilang patotoo, sapagkat hindi nila inibig ang kanilang buhay maging hanggang sa kamatayan. Basahin din po natin ang mga gawa. Kabanata 21, talata 22 hanggang 23. Ito po ay patungkol kay Apostol Pablo. Sabi po dito, hanggang sa araw na ito ay natatamo ko ang tulong mula sa Diyos. Kaya nakatayo ako, nagpapatotoo sa maliliit at gayon din sa malalaki. Na walang sinasabi, kundi at ang mga propeta ni Moises na mangyayari na ang Kristo ay dapat magdusa at sa pagiging una sa pagbangon mula sa mga patay. At ibinihag ang liwanag sa bayan, gayon din sa mga hente. Ang mga magulang kapatid, from day 1 to day 7, alam naman po natin na nagiging sentro ng ating tinatalakay patungkol sa mabuting balita, ang Ebanghelyo. Lalabas man tayo, babalik tayo dito, ito lang po katiyakan. Hindi po mag-iiba ang Ebanghelyo. Same gospel. At iyon ay patungkol sa ating Panginoong Hesus. Tandaan po natin, hindi po mag-iiba yun. At sa ating mga binasa po, sa Revelation tsaka o sa pahayag, kung babalikan po natin yung huling bahagi ng pahayag kabanata 12, doon sa talata 11 bandang huli po. Sabi doon, hindi nila inibig ang kanilang buhay
maging hanggang sa kamatayan. Kung titignan mo natin yun, ibibigay mo talaga ang lahat alang-alang sa Ebanghelyo. Pero ang nakakalungkot po hanggang ngayon, kung isipin po natin ito, at sinasabi din po ng salita ng Panginoon, darating ang araw, maraming tao mas iibigin nila ang kanilang sarili. Maraming magiging selfish pa. Maraming magiging self-centered. Tiyak po, hindi si Kristo ang sentro sa buhay po nila. Hindi siya yung priority nila. At ititignan po natin, hindi nila mahal si Kristo. Pero tayo, kung titignan po natin yun, kung si Kristo po ang sentro sa buhay po natin, tama po ba dapat mahalin natin siya? Mahalin natin siya, tama po ba? Yun po yung magdadala sa atin dito ng masasabi ko ng katagumpayan sa ating binasa. As a Christian po, hindi po yung sabihin natin na tinanggap ko Panginoon tapos dapat sa mananampalataya po lumalalim po tayo sa ating Panginoon. At doon lang po natin talaga mararanasan yung katagumpayan. Yung binasa po natin, magtatagumpay po tayo. At nawa tayo po sa buhay po natin patuloy na magamit ang ating buhay para sa Panginoon. Kaya po gaya po ni Apostol Pablo doon sa nabasa po natin sa gawa. Sabi po, hanggang sa araw na ito ay natatamo ko ang tulong mula sa Diyos. Kaya nakatayo akong nagpapatotoo sa maliliit, gayon din sa malalaki. Pinapahayag po niya ang mabuting balita. Kung titignan po natin si Apostol Pablo, hindi nag-iiba ang kanyang sinasabi patungkol kay Kristo. Same gospel. Hindi nag-iiba po ito. Ano po ba yung gospel? Si Kristo po ay namatay at si Kristo ay nabuhay muli. Doon po natin pinukuhanan na masasabi natin ng ang kaligtasan. At naway tayo kung napalataya na tumanggap na kay Kristo. Sana po, huwag po natin kalimutan yung katagumpayan na binibigay ng ating Panginoon sa atin. Tatanong po ako, sino po dito na gustong maging mananagumpay? O victorious against the enemy? Sino po dito? Amen. Dalawa lang pong tandaan po natin din para tayo po ay mananagumpay. Una, isabuhay po natin ang mabuting balita. At ang pangalawa, magpagamit po tayo sa pamamagitan ng ating mga patotoo. Yun po yung narinig natin kanina sa Revelation. Pag nagawa po natin yun, there is victory over Satan. Amen? Magiging mananagumpay po tayo against the enemy o sa kalaban. Dalawang katotohanan na tayo ay mananagumpay na. Sa ating binasa, dalawa. Una po, sa pamamagitan ng dugo ni Jesus. At ang pangalawa, sa pamamagitan ng ating pagtotoo. Sino na po dito yung nakapagbahagi na po? Nakapagpatotoo ng ating testimony. Amen. At alam mo po, parang hindi pa. At naway, mamaya hanggang matapos itong mensahe nito, we will be encouraged to testify. Sa pamagitan ng dugo ni Jesus. Sabi ko sa unang 1, bukas po tayo ng Biblia ulit, sa unang 1, Kabanata 5,
Sapagkat ang sino mang ipinanganak ng Diyos ay dumadaig sa sanlibutan. At ito ang tagumpay na dumadaig sa sanlibutan, ang ating pananampalataya. Sino ang dumadaig sa sanlibutan? Kundi ang sumasampalataya si Jesus, ang anak ng Diyos. That is the gospel. Kung paano tayo mananampalataya sa ating Panginoon. Kung paano niya po ibinigay ang kanyang sarili bilang kabayaran para sa ating mga kasalanan. Babasahin ko na lang po, ako na lang po magbabasa. Sabi ko kasi sa English nitong binasa natin kanina. For everyone born of God overcomes the world. This is the victory that has overcome the world, even our faith. Who is that overcome the world? Only the one who believes that Jesus is the Son of God. And that our Lord Jesus shed His blood for us para magkaroon po tayo ng buhay na matagumpay. Kapag po dumating sa buhay po natin, yung tayo po ay nangihina bilang isang mananampalataya. Dahil sa mga pagsubok, ano po lahat po tayo dito ay dumaraan ng mga pagsubok, o hanggang ngayon meron pa rin pong pagsubok sa ating buhay. Lagi po natin tandaan ito. Merong Jesus na unang nagtagumpay para sa atin. Amen. And sige po palakpan tayo. Because of His precious blood, Jesus triumphed over sin. Kaya po, kung titignan po natin, siya na po yung unang nagtagumpay para sa atin. Huwag po natin kalimutan yung pag tayo po ay nangihina, ay, yung Ginoo pala, nagtagumpay niya para ka na. At sabi po sa Efeso, Kabanata 1, talata 7, sa Kanya'y mayroon tayong katubusan sa pamamagitan ng Kanyang dugo. Kapatawaran ng ating mga kasalanan ayon sa mga kayamanan ng Kanyang biyaya. Yun po yung ginawa ni Kristo para sa atin. Dapat tayo yung magbabayad doon sa ating kasalanan. Ang alam natin ang pabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Pero because of His love, siya po ang tumanggap. Baka alam niyo po itong awit nito sa mga medyo nasa, kasi medyo hymno po ito matagal na. Baka si brother niya alam niyo po ito eh. Ang title po ng awit yung Nothing But the Blood. Sino po nakakalam? May ako nang narinig niyo po itong awit. Huwag niyo po mag-alala, di po ako aawit. Babasahin ko lang po siya. Ganito po pagkakasabi ng Nothing But the Blood. What can wash away my sin? Nothing but the blood of Jesus. What can make me whole again? Nothing but the blood of Jesus. Oh, precious is the flow that makes me white as snow. No other fount I know. Nothing but the blood of Jesus. Wala na pong iba. Wala na pong iba na pwedeng makaalis doon sa mga pagkakasala natin at tumubos sa ating pagkakasala. Walang iba kundi natin Panginoon. Amen. Amen. Wala na pong iba. Pangalawa po, sa pamamagitan ng ating matotoo. Kanina natanong ko na po kayo ulit, baka mag-iiba na. Ilan na po dito yung nagpatotoo sa mga iba, kahit isa o dalawa. Amen. Siguro po minsan yung iisip natin na natatakot tayo pag tayo ay nag-testify, nagpatotoo. Sabihin natin wala ko lang sabihin. Kaya parang ayaw ko. Pero alam niyo po na pag ginagawa po natin yung pagpapatotoo, ayaw na po nung kalaban. Ayaw po ni Satan yun na tayo po ay nagpapatotoo. Na tayo po ay binago ng Panginoon.
na tayo ay tinubos niya, na dati ang tayo namumuhay sa pagkakasala, pero dahil sa dugo niya, sa pagtanggap natin sa Kanya, at ngayon na tayo nagpapatotoo, binabahagi natin ating sarili sa iba, ayaw na ayaw po ni Satan yun. Di ba po? Imagine, tayo po lahat dito, gagawin po natin yun. Mabusit niya po talaga ni Satan. Di ba po? Dahil ang daming tatanggap sa Panginoon. Ang daming makakakilala sa Panginoon. May dalawang kwento po sa New Testament. Ang una pong kwento, kilala niyo po ang Samaritan woman. Di ba? Babasahin ko na naman bandang huli. John 4, 1 kabanata 4, verses 39 to 42. Sabi po dito, marami sa mga Samaritano sa lungsod ngayon ang sumampalataya sa Kanya dahil sa sinabi ng babae na nagpatotoo. Sinabi niya sa akin ang lahat ng mga bagay na aking ginawa. Alam po natin yung kwentong yun. Kaya nung dumating sa Kanya ang mga Samaritano, nakiusap sila sa Kanya na manatili sa kanila. Si Jesus, di ba po, pumunta po doon. At siya'y nanatili roon ng 2 araw. Nakita po natin, after that, kung pag-uusap nila nung sa balon, nakakilala yung Samaritan woman. At pag-uwi niya, agad po ay nag-share siya. Nagbahagi siya. Sinabi nila sa babae, ngayon sumasampalataya kami, hindi dahil sa iyong sinabi, sapagkat kami mismo ay nakarinig at nalalaman namin ito nga ang tagapagligtas ng sanlibutan. Pero I do believe, yung pagpapatotoo ng Samaritan woman, it matters. At sigurado sinabi niya kung paano tinanggap siya ng Panginoon kahit na siya ay marumi at maraming pagkakasala. Ganun din po tayo. At yung pangalawa po, yung pangalawang kwento nasa Marcos, Kabanata 5, verses 18 to 20. Ito po yung possess na lalaki na na-possess, no? Sabi po dito, nang sumakay na siya sa bangka, si Jesus, no? Si Jesus po yun. Ang lalaking inalihan ng mga demonyo ay nakiusap na siya ay isama niya. Panginoon, isama mo na lang ako. Ngunit tumanggi siya at sinabi niya sa kanya, umuwi ka sa iyong mga kaibigan at ibalita mo sa kanila ang lahat ng ginawa ng Panginoon para sa iyo. At kung paano ginawa ang kanya. At ang lalaki ay lumisan at nagpasimulang ipahayag sa Decapolis ang lahat ng ginawa ni Jesus para sa kanya. At namangha ang lahat. Mahal po ba natin si Jesus? Kaya po ba natin siyang ibahagi? Siguro kung nahihirapan po tayo, sabi nga po ni Bishop, ang giyang metong mo. Sabi mo yung kasipin mo, giyang metong mo. Sa English po yan, each one, reach one. Di ba po? Giyang metong mo. Punta magkasakta pa yung metong po niya. Pero, naunuwaan ko po yun. Minsan nandun po yung takot natin. Ano bang sasabihin ko? Ano bang gagawin ko? Meron po akong ibabahagi sa inyo na kaya wala natin magbahagi in less than 30 seconds o kaya 30 seconds. Lalo kung may nagmamadali siya, busy siya, in 30 seconds ka lang, pwede tayong makapagbahagi, makapag-share ng ating testimony. Ayan po, nakikita niyo po yung nasa likuran ko. Pwede niyo po akong oras na magbibigay po ako ng halimbawa dyan. Kung nakikita po natin may 1 and 2 dyan, ibig sabihin ng dating buhay mo. At yung 1 and 2 dito, yung kung paano ka binago ng Panginoon after na nakakilala ka sa Kanya. Pwede po natin sabihin sa Kanya, di ba, kung kapatid na lalaki, kapatid, brother, alam
Alam mo ba na dati yung buhay ko ay magulo. Marami ako nagkakamali, pagkakasala. Kaya alam mo kapatid, noong pagmula nung pinatagpo ko ng Panginoon, nakakilala ko, may sakit nga ako, no? Nakakilala ako, tinanggap ko siya bilang aking Panginoon at tagapagligtas. At nagpatuloy ako, kapatid. Sa pagpapatuloy ko, binago niya ako. At nakaranas ako ng kapayapaan. Nakaranas ako ng tunay na pagbabago. Ikaw, kapatid, may ganun ka ibang karanasan. Di ba parang ang iksi lang nun? Mahaba pa siguro yung pag-browse natin sa mga cellphone natin. Di ba ba? Huwag po natin, pwede pa agad yung magamit niya. Tandaan po natin sa ating pagbabahagi, ginagamit lang po tayo ng Panginoon. Ang kapangyarihan pa rin ng Panginoon na pumikilos. Amen. At kung pahintulutan niyo po, ako naman po magbabahagi ko si Pastor Choi before. Nalapit po ako ng konti. I will like to share my personal testimony. 2010, 15 years ago, halos kasabay kay Pastor Jun, magpapastor siya. Pero ako noon, nabumuhay pa rin ako sa kasalanan. 2010 po, kung makikita po natin yung picture dito, dito po ako unang nagatin. Kung alam niyo po yung lugar na yan. Yun po yung Lord's Almighty Church sa Tinabang. Doon ang unang church na nakarinig ako ng salita ng Panginoon. Pero sa totoo lang po, nung pumunta ako doon, dahil lang na gusto kong bumawi kay Sister Jan sa mga kasalanan na ginawa ko. Kasi konti na lang po, isubli na ako kay Hari ko. Dahil sa mga kasalanan na ginawa ko. Opo, totoo yun. Siniservice ang pinag-drive ko lang siya doon. Kasi kumaawit ko sila doon ng Bilya at nila group. Sila basta Brother Dan, sila Sister Che, at iba pang mga Bilya at nila group. At noon kasama din minsan si Pastor Che. Pinag-drive ko lang siya. So ibig sabihin wala akong plano. First time ako nag-attend, nandun ako siguro kung ito yung church, nandun ako sa dulo. Minsan tumatakagal ng pangako. Ay, naganda rin. Di ba po? Inip na inip po ako. Hindi ako may makali. Siguro kung nag-iuyosin na ako nung lalabas ako, pero doon never I smoke. Pero inip na inip po ako. Ano pa naganda rin? Kasi sa puso ko wala akong plano. Plano ko lang. Umawi lang ako. Pag-drive ko siya. Pero alam niyo po, every Sunday na pinag-drive ko siya, ang Panginoon pala, iba pa pala plano niya. Iba pa plano niya para sa akin. Every Sunday po yun nakakarinig. Iiba po yung damdamin ko. From nasa likod po ako, umabante ako ng konti. Hanggang nakikita ko nasa gitna na ako. Pag makikita po natin, nandun pa ako sa harap. Pinapanalangin na. Sa Panginoon po, wala pong imposible. Wala pong imposible sa Panginoon. At ito pong Tinabang, malaki po sa bagay sa akin po sa dito ako nakagaling ng salita ng Panginoon. And after that, dire-diretso 2010, November 2010, nag-DOR po ako. After 7 paanyaya ni 7, ilang times, 4 times siguro, na paanyaya ni Sister Jan na mag-DOR ka ayaw ko. Pero dahil sa mga salita ng Panginoon, kumilos.
Lalo na po yung first time na mag-attend ako dito, sabi ni Sister Jan, pati ka mag-attend yan si Green, sabi niya. So nag-attend ako. Tamang-tama po. Sino po nag-message? Si Bishop. Lahat ng sinabi ni Bishop tumama sa akin. Sabi ko nga kay Sister Jan, tinuwento mo yan kay Kuya Bishop. Pero naman po, doon po kumilos na ang salita ng Panginoon. Tunay po na ang salita ng Panginoon, makapangyarihan. Amen. Amen po. At ito po yung susunod na picture. Ito na po ngayon ng church doon. Doon ka lang po nag-iba tayong lugar. Pero nandun po si Pastora Sol sa ito. Nagpatuloy pa rin naman po yan. Before ako po magtatapos, meron pa ako isang babahagi sa inyo na bless po ako. Bakit po? Dahil isa lang siyang bata. Ang pangalan po niya Charm. Pero ang tawag po namin sa kanya ay Chamot. Gusto niyo mo makita si Chamot? Chamot, halika dito, Chamot. Pahinulutan niyo po kung tawagin ko yung bata para makita ko. Gano'n na siya kaligid. Pero kung gano'n kaligid siya, ginamit po siya ng Panginoon. Si Chamot po ay 7 years old. 7 years old, grade. Alam niyo po, ang dami na kong dinala ito sa Panginoon. Magmula sa kanyang mga pinsan. Marami po. Alam niyo po, last month, mga November hanggang December, hindi natapos ang Panginoon sa buhay ko ni John. Alam mo po, sino na isapan niya? Kasi pag nakaupo na po ako, tumula sa computer, Pastor, naisama ko ang nanay ko. Naisama niya po ang nanay niya. Na matagal na hindi nag-church. December. Nakaupo na naman ako doon. Excited siya. Pastor, nandiyan si Daddy Michael. Naisama niya ang tatay niya. Ito sila Lolo, si Lolo niya, umiiyak niya. Kung itong batang pong ito ay 7 years old, may ginamit ng Panginoon. Kayo mo kaya di kayang gamitin ng Panginoon. Kaya po natin yung pangyari ng Panginoon ang kumilos. Amen po. Amen. Malakakan tayo yung binigay ng Panginoon. Huwag po natin underestimate ang kilos ng Panginoon. Kaya tayo po na matagal na nanalangin sa mga pamilya natin na hindi po nakakaranas ng kaligtasan. Ikilos po. Amen. Amen. Last 2 verses na lang. Bago po yan, ito po yung hamon sa atin. Kung nakalagay dyan, pwede pa tapik mo ang katabi mo, ipasa mo. Ipasa mo. Di ba ba? Ipasa mo. Itawagin mo yung mood, ipasa mo natin. Ipasa mo natin ang magandang balita. Hindi po yung masamang balita. Amen? Amen. And last 2 verse nga po, ito sabi nga po, tingnan niyo po kung tayo po sabi na mahina tayo, di natin kaya. Sabi po sa 2 Timothy chapter 2 verses 1 and 2, kaya ikaw, anak ko, kausap niyo po si Apostol Pablo, kausap niyo po si Timoteo, maging malakas ka sa biyayang na kay Kristo Jesus. Ang magbibigay ng kalakasan, hindi yung sarili mo. Ang magbibigay ng kalakasan, walang iba, kundi ang ating Panginoong Jesus. Amen po. At sabi mo dito, ang mga bagay na yung narinig sa akin sa harap ng maraming saksi, ay siya muling ipagkatiwala sa mga taong tapat, makapagturo rin naman sa iba. Jump lang po tayo, 2 Timothy 2, 7-9. Sabi ko dito, isipin mo ang sinasabi ko, sapagkat bibigyan ka ng Panginoon ng pagkaunawa sa lahat ng mga
din dito alalahanin mo si Kristo na muling binuhay mula sa mga patay, mula sa pinhi ni David ayon sa ating Ebanghelyo. Na dahil sa Kanya ay nagtiis ako ng kahirapan, maging hanggang sa pagkakaroon ng panigala tulad ng isang masamang tao. Sabi ko dyan, ngunit ang salita ng Diyos ay hindi nagagalos. Hamon ko ulit sa atin, panatingin tayo ba makakanigalain yung salita ng Panginoon? O dyan tayo tanayaan niya sa pamamagitan din natin ng Diyos may kilos sa atin para ipayag natin ang mabuting balita. Kaya mo ba natin? Amen. Tayo po'y manalangin. Amang Diyos, maraming salamat po. Tunay, Ama, kayo po yung nagbibigay ng katakasan. Kayo mo nagbibigay ng kaunawaan. Kayo mo nagbibigay ng katapangan, karunungan. Ama, kailan kaya kami magbabahagi? Kailan namin ibabahagi mabuting balita? Ang isang stress na bata ay ginamit niyo. Panginoon, kaya niyo rin kaming gamitin. Wala pong imposible sa inyo. Para makakaranas din ng iba ng iyong kaligtasan. Makaranas din ng pagmamahal. Makaranas din ng pagbabago. Pero paano sila makakaranas ng mga ganun kung hindi kami magbabahagi? Kung hindi kami kikilos? Ama, kahit isa lang, meron po kami mamahagit sa iyo. Merong tao na makatanggap sa iyo. Makakaranas ng buhay na walang hanggan. Ama, muli maraming salamat po. Ito po ang aming dalangin. Sa pangalan po namin, Panginoon Yesus. Amen. Amen. Salamat po sa mensahe ng ating Panginoon, sa revelasyon niya sa atin. Napakabuti ng Diyos. At tunay nga po, napakabiyaya ng pag-ibig ng Diyos. Mula day one pa lang, hanggang ngayong araw na to, ang daming kinukuha na panalangin ng ating Panginoon. Kaya po ang mga panalangin po natin ay hindi nasasayang. Nililinig ng Panginoon ang ating panalangin. Amen. Kaya dapat po lagi tayo magbabat sa ating buhay panalangin. Sige po, inanyayahan ko ba isa na tayo tumayo at magbabad tayo sa panalangin natin ngayong gabi. Panginoon, maraming salamat po sa mga panalangin na iyong pinagkaloob sa amin, sa mga tinutun mo, sa mga kapatid ko na humihingi ng kagalingan o ang mga ulit ng mga panalangin. Lord, tunay nga po, napakasagana ng iyong biyaya sa amin. Hindi po nasasayang ang aming panalangin dahil kayo po ang Diyos na katugunan sa mga panalangin mo, Diyos. Lord, maraming salamat po. At ngayong gabi, Panginoon, nilalatag po namin ang unang puntos ng aming pananalangin. Nagkakaisa po kami na may iisang puso na nanalangin sa gabing ito na patuloy namin idinudulog ang unang puntos ng aming panalangin. Alam po namin, Ama, na kumikilos ka na sa isang taong aming pinapanalangin na makakilala po siya sa iyo at manampalataya. At kung sakaling malayo man po siya at hindi namin mabahaginan ng Ebanghelyo, nagtitiwala kami sa pagkilos ng banal na Santong Espiritu. Sa kaparaanan mo, maabutan siya ng magandang balita. Tulad din po namin, na kami man po ay bunga ng isang panalangin. May mga taong lumapit sa iyo at nagtsagang nanalangin sa amin upang makakilala at sumampalataya sa iyo, O Diyos. Natagpuin mo po siya, O Diyos, ayon sa iyong kaparaanan. Gaya po ng kami iyong pinatagpo. Ipadama mo din sa Kanya, Panginoon, ang unang pag-ibig gaya ng iyong pinagkaloob sa amin. Panalangin po namin na maging lubusan ng Kanyang pananampalataya. Pangawakan niya ang buhay at pag-asa na nagkagaling sa iyo.
Alam namin, O Diyos, Ikaw ang Diyos ng kahabagan at ipagkakaloob mo sa taong ito na makakilala sa iyo, Panginoon. Nagtitiwala po kami na tutugunin mo ang aming panalangin ito dahil Ikaw, Diyos, ang nagkaloob, tumutukod sa aming mga panalangin. Salamat po. At amin din po itinataas sa iyo ang bawat miyembro ng aming pamilya na hindi pa nakapagsuko ng kanilang buhay sa iyo. Mula sa aming mga lolo at lola hanggang sa mga ina po. Natagpuin mo po sila, O Diyos, gaya po ng kami iyong kinatagpo. Sa mga katrabaho, kaibigan, kaeskwela, at sa mga taong nakapalibot sa amin. Ama, sa iyong biyaya, kami po ay umaasa at nagtitiwala na darating ang araw ng kanilang turning point ng kanilang buhay. Na isusuko nila ang kanilang buhay at makapalataya po sila sa iyo, O Diyos. Gamitin mo nga po kami sa kalooban mo na kami ang maging daanan o daluyan ng pagpapala sa kanila at makita nila ang ilaw ni Kristo sa aming puso. At kami po'y maging isang buhay na patuturo sa kanila, O Diyos. Sa biyaya mo, humihingi po kami ng tapang na may bahagi o may hayag ang Ebanghelyo o magandang balita sa aming kapwa. Gaya po namin mga apostol, tutugon din po kami na may katapangan sa panawagan ito. Hahayo po kami ayon sa kaloob na iyong pinagkatiwala sa amin. Salamat po, Panginoon. Salamat po. Ito po ang aming sama-samang panalangin na may pasasalamat sa tanging pangalan po ng aming tagapagligtas na si Yesu Cristo ang ating magsabi ng Amen. Patuloy po tayong lumapit sa ating banal at takilang Diyos. At ngayon po ay ating idalangin ang ating bansang Pilipinas at ang ating paghahanda sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Hesus. Aming makapangyarihan at walang hanggang Diyos, pinupuri at pinapasalamatan ka po namin sa pagtawag mo sa aming mga leader. Magmula po sa aming presidente at sa pinakamababang nanunungkulan o naglilingkod sa aming bayan. Amang Diyos, gabayan mo po sila at tulungan upang huwag silang magangan ng kapangyarihan, maging makasarili sa yaman ng aming bayan. Pagkuspo sila isisidlan ng iyong biyaya upang tulungan ang buhay naming mamamayan at maging karapat-dapat po sila sa iyong tiwala. Maging kasangkapan po ng kapayapaan at pag-asa ng lahat. Panginoon, pagkalooban po sila ng lakas ng loob, tagapagpadala ng pagbabago upang matupad po ang aming pinapangarap na pagbabago ng aming lipunan. Patuloy niyo pong palakasin ang aming pamahalaan upang manatiling malaya. Proteksyonan niyo po ang aming inaasahan sa tuwing may bansang nais sumako sa aming teritoryo. Amin din pong dalangin ang aming pong paparating na eleksyon. Hanggang po namin na magtahimik at matagumpay po ang aming resulta sa aming eleksyon. Ipuin mo po ang karapat-dapat na manungkulan sa aming bansa. Mga bagong leader na may tunay na malasakit sa kanilang kinasasakupan. May tunay na nais maglingkod sa aming bayan. Panginoon, ganun na rin po. Kayo po ang magligtas sa amin. Sa tuwing kami daranas ng mga bagyo o sakuna, kayo po o kalamidad sa aming bansa. Kayo po ang magsilbing buong ng amin. At maging proteksyon, O Diyos. Kayo po ang aming pag-asa sapagkat sa iyong mga santay mayroon po kami pag-asa. Amen. Sa pagkakataon po ito, Panginoon, hinihingi po namin ang gabay sa atong Espiritu sa aming paghahanda sa muling pagbabalik ng aming Yes, Panginoon. Lord. Amen. Hallelujah. Loobin po na ang buhay namin ay maging panaluntahanan. Isang panaluntahanan na ikaw ay mapuriyan ng pagpapaglingkuran sa Espiritu at katotohanan. Maakay namin ang mga kanumpang hindi pa nakakakilala sa iyo. Yes, Lord. Hallelujah. Amen. Maraming salamat po, Panginoon. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Po, tayo po'y manalangin para sa ating mga kapatid na mayroong karamdaman. Lalahanin po natin sila sa oras na ito. Aming Amang Diyos, kami po'y patuloy na lumuluhod sa iyong banal na harapan. Yes, Lord. Amen. Nagpapakumbabang lumalapit. Hallelujah. Inaalala po namin, O Diyos, ang aming mga kamag-anak, mga masabuhay na mayroong karamdaman sa oras na ito. Kahabagan po, O Diyos, ang aming kailangan sa iyo. Nakikita
Nakikita niyo ang kanilang karamdaman. Sila yung nagdudusa, O Diyos. Ang aming kahilingan ay kagalingan po na nanggagaling sa iyo lamang, O Diyos. Alam po namin na kayo ang Diyos na manggagamot. Amen. At alam rin po namin, Panginoon, sa mga bawat dahin po ng aming mga kapatid, ng aming mahal sa buhay, ay inyong itong pinapakinggan. Kaya ang aming dalangin, O Diyos, ikabagan niyo nga po ang bawat isa sa kanila sa oras na ito. Hallelujah. Nasaan mo po sila naroroon? Jesus. Ang aming dalangin ay gamitin niyo nga po, O Diyos, yung mga gamot na kanilang iniinom. Hallelujah. Maging pagkain o tubig na Yes. kanilang iniinom, at maging daluyan po inyong Hallelujah. kagalingan. Ama, naakin po namin ang kagalingan para sa kanila sa oras na ito. At ang tanging kalooban niyo lang po ang siyang masunod, O Diyos, at hindi po ang sa amin, para sa kabubuti po namin. Yes, Lord. At ganun po, Panginoon, ang aming panalangin, para sa financial po namin mga pangangailangan. Ama, wala kaming may lilingid sa iyo, wala kaming may tatago sa inyo. Kilala niyo po ang bawat isa sa amin. Ano po yung mga pangangailangan namin, Ama? Alam niyo po, mga bawat gastusin, mga babayarin, mga kailangan po namin sa mga pang-araw-araw na buhay, sa inyo po namin ito inilalapit. Kapagkat kayo ang Diyos na nagbibigay, sa lahat po ng mga pangangailangan po ng inyong mga anak. Alam po namin, Panginoon, na kayo ang Diyos na mabuti at hindi nagkukulang sa inyong mga anak. At ganun po, Panginoon, ang aming dalangin para sa spiritual revival ng mga bawat churches po, Panginoon, na aming pinabibilangan. Ama, ang aming kahilingan ay patuloy yung pag-alabin po ang aming pananampalataya sa inyo. Lalo po kami mag-init sa aming pananampalataya, lalo kami pong magsipag, Panginoon, sapagkat alam po namin, nalalapit na po ang inyong pagdating, O Diyos. Yes, Lord. Ama, maraming salamat. At kung saan po kami nakatira, Panginoon, sa aming komunidad, ay patuloy po kami magamit sa pagbabahagi po ng iyong mga salita, O Diyos. Maraming salamat, Ama. At sa oras na ito, amin pong idinadalangin, O Diyos, ang lahat ng nakasulat dito, maging ang mga hindi nakasulat, Panginoon, sa mga spoken prayer, Panginoon, ang aming panalangin, ay katagpuin niyo nga po ang mga bawat nakasulat dito. Alam niyo yung mga bawat pangangailangan po namin. Ama, kilala niyo kami. At tunay nga po na wala kaming may tatago sa iyo. Lahat po ay lantad. Lahat sa iyo ay nalalaman niyo. Sasalisit niyo po laman ng aming mga puso kaisipan. Kaya sa inyong mga kamay ay aming pong ipinagkakatiwala lahat, Panginoon, ng aming mga daanin sa iyo sa gabi ito. Maraming salamat. Ama, sa inyo po lang ang kapurihan, kapasalamatan at kadakilaan. Ito po ang aming samot dalangin. Sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus, alam po yung magsabi ng Amen. Amen.
kami nagpapasalamat. At sinamahan niyo po kami sa kawalong araw ng 21 days of prayer. Yes, Lord. Hallelujah. Salamat din po sa lahat ng katugunan ng aming mga panalangin. At alam ko po, Ama, marami pa kayong tutugunan sa mga darating na araw. Hallelujah. Salamat din po sa naging mensahe na nagbigay sa amin ng patuloy na pag-asa Yes, Lord. na kaya namin magtagumpay Hallelujah. sa pamagitan ng dugo ng aming Panginoong Hesus Amen. at sa pamagitan ng aming mga patutuko. Bigyan niyo po kami ng kalakasan at katatagan sa aming pananampalataya para po magpatuloy kami at manatiling tapat sa inyong harapan. Ama, maraming salamat po sa inyong kabutihan, inyong pagmamahal at inyong katapatan. Sa aming pansamantalang pag-iwahiwalay, ingatan niyo po ang bawat isa at makauwi kaming lahat na ligtas at payapa. Amen. Amen. Panatilihin niyo po ang inyong biyaya at pagpapala sa inyong mga anak. Amen. Muli o Diyos, maraming salamat po. Binabalik na po namin ang pinakamatas na papuri, pagsamba at pasasalamat sa pangalan po ng aming Panginoon Yesus. Lahat po tayo magsabi